Hi everyone! Welcome po muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ako muli ang inyong makakasama, Pastor Charlie Dagotanan. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil binigyan muli tayo ng Diyos ng pagkakataon na makapakinig ng kanyang mga salita sa mga oras na ito. Sumandali muna tayong yumuko at manalangin at tayo mag-agree sa ating panalangin sa oras na ito. Heavenly Father, we thank you once again sa oras na ito, sa opportunity na ibinigay mo muli sa amin upang kami makapakinig muli na iyong salita. Maraming salamat po, patuloy niyo rin pagpalain ang lahat po ng mga nakatune in sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa iyong kabutihan. Pagpalaan niyo rin po, Diyos, Panginoon, mga salita mo na aming mapag-aaralan sa oras na ito. Salamat po sa mga kapahayagan na iyong mga salita. Salamat din po, Holy Spirit, kayo ang aming dakilang guro sa mga oras na ito, Diyos. Purihin na yung pangalan. At bago kami dumako sa pakikinig ng salita, nais po namin include sa panalangin ang aming bansa. Patuloy mong kubiran ng dugo ni Jesus ang bayang ito at patuloy na ilayo ang aming bansa laban sa mga kalamidad, mga sakuna, mga lindol, mga bagyo, mga salot, Panginoon, mga trahedya, mga pagguho ng lupa, Panginoon, mga pagbaha. Ilayo mo ang aming bayan, O Diyos. Maging mga sunog, Panginoon. Ilayo mo ang aming bansa, Panginoon. Hallelujah sa pangalan ni Kristo Jesus. Patuloy mo i-preserve, Lord, ang aming bayang Pilipinas and continue to cover this nation, Lord, by your blood and uphold our nation by your mighty hands, O God. In Jesus' name, O Lord. Patuloy mo rin pagpalain ang ekonomiya ng aming bansa, Panginoon. Patuloy mong iangat, Panginoon, ang ekonomiya ng aming bansa, Panginoon. At dalahin ko rin po, Lord, na mapigilan na po ang mga pagtaas ng mga pangunahing bilihin sa aming bansa. Sa halip na ito ay magsitaas ang aming prayer, Lord, ay magsibaba ang mga pangunahing bilihin sa bayang ito. Maging, O Diyos, ang pagtaas ng mga gasolina, panalangin namin na ito po ay sa halip na magtuloy-tuloy ang pagtaas ay magtuloy-tuloy po ang mga big time rollback sa mga gasolina at mga diesel sa aming bansa, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, pagyamanin mo ang bayang ito at patuloy namin inaangkin ang propesiya mo sa bayang ito ng bansang Pilipinas, Panginoon, will become food basket of Asia. Hallelujah, head nation, number 1 America of Asia. Salamat, Lord. Hallelujah, mangyayari po yan sapagkat napaganda ang plano mo sa aming bansa. Let thy kingdom come, let thy will be done, Lord, upon this nation as it is in heaven. Iunat nyo rin po mapagpalang kamay, Panginoon, sa bansang ito, O Diyos, at patuloy na kubiran na yung banal na dugo ang bayang Pilipinas. Gayon din, Lord, ang mga namumuno sa bansang ito, simula sa aming Pangulo, Vice Pangulo, sa mga senador, mga congressmen, mga city mayors, governors, kasama mga PNP police, mga military sa aming bansa. Pagharian mo ang mga puso nila, maging ang mambabatas sa aming gobyerno. Wala silang gagawing anumang batas na salungat sa iyong banal na kalooban. Hallelujah. Lord, maghari ka sa puso ng mga namamahala sa bayang ito. Bigyan mo sila ng karunungan upang kanilang mapangunahan ang bayang ito, Panginoon, na ayon sa iyong banal na kalooban at maging matuwid ang pamamahala nila sa bansang ito, Diyos. Maraming salamat po, Ama. Pinagkakatiwala namin ang bayang ito, gayon din ang bayang Israel. Sabi mo siyang salita, sino mang magmahal, magpala sa iyong bayan, mamahalin mo at pagpapalain. Nagideklara kami ng pagpapala, kasaganaan, proteksyon, Panginoon, sa bansang Israel. Gayon din, O Diyos, pagpalaan niyo rin po ang aming Bishop Vicky Sebastian at ang kanyang buong pamilya at ang kabuuan ng GCSGO, Panginoon. Purihin ko, Diyos, maging ang kabuuan ng GCSGO, Kamarin Family, patuloy mo rin pagpalain, O Diyos. In Jesus' name, O God, we thank you. We glorify your holy name. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. 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 So, purihin ang Diyos. At ngayon ay dadako na tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. So, let's prepare. Handa na po natin yung mga panulat natin, mga ballpen natin, notebook. Okay. Kung kayo naman po ay may cellphone, pwede po kayong pumunta sa color note at doon po ay inyo pong isulat ang inyong mapapakinggan na salita ng Diyos. Amen. Ngayon ay buklatin natin ang ating Bible. Yan, ang ating Biblia sa aklat po ng mga awit, Psalms
119 verse 27. So sabi po dito, help me to understand your laws, and I will meditate on your wonderful teaching. Ulitin natin, help me to understand your laws, and I will meditate on your wonderful teaching. Sa Tagalog naman po ay ganito po ang sinasabi, and ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapang-akit, ako na may mag-aaral. Yan. So yun po ay mabuting balita translation. At yung binasa ko po kanina na English ay Good News Bible naman po yun. Okay, so tayo mo po at manalangin. Lord, thank you once again. Sa mga oras na ito, sa amin pa ikinig ng salita, patuloy kang mangusap sa bawat sa amin. Holy Spirit, thank you. We acknowledge you. You are a great teacher. Sa mga oras na ito, Panginoon, Lord. Help me also to preach your word, Lord. May deliver ko po ito without interruption, O God. Salamat po. Purihin ka. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon. Pinag-aaralan po natin about the importance of the Word of God. Nasa ikatlong bahagi na po tayo, o part 3 na po tayo. Amen? So, ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Amen? So, yun po yung ating tinatalakay. So, nung nakaraan ay nakapagbigay po ako ng 5 sa ating functional question or interrogative statement na how to give importance the Word of God or the Bible. Okay, paano natin bibigyan ng importansya ang salita ng Diyos o ang Biblia. So, yun po yung ating interrogative statements or functional question. Amen. Okay, o sa ibang salita naman ay sa ibang statement naman o functional question ay paano natin makikita ang ebidensya na ang isang Kristiyano o isang tao na tumanggap kay Kristo na mahal niya o binibigyan niya ng importansya ang salita ng Diyos. So, yun naman po yung isang tinatawag nating functional question. Amen? So, ano yung ebidensya na ang isang Kristiyanong tumanggap kay Kristo na binibigyan niya ng importansya ang Word of God? Mahalaga kasi yung ebidensya. Sabi ko sa inyo nakaraan yan. Amen? Kaya, ngayon, nagbigay pa ako ng 5. Actually, sabi ko nga sa inyo, ito yung pangungusap ni Lord sa akin nung madaling araw. Okay, na kung paano natin malalaman ng isang tao o isang Kristiyano nagbibigay ng importansya sa salita ng Diyos. Amen. So, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy, magkakaroon po tayo ng maiksing recap. So, number 1, na ebidensya na ang isang born-again Christian o isang tao na tumanggap kay Kristo, na sinasabi niya tumanggap siya kay Kristo, tinanggap niya si Jesus bilang Lord and Savior ng kanyang buhay, na isang mga ebidensya na mahal niya o binibigyan ng importansya ang Word of God. Number 1, na nabanggit ko po sa inyo, yung 5 ito, napasadahan po natin, ay sabi ko po sa inyo yung 5 ito. So, ano yun? Number 1, yung salitang loving. Amen? So, malalaman natin ang ebidensya ng isang Kristiyanong ito na tinanggap niya si Jesus. Sabi niya, tinanggap niya si Jesus. Binibigyan niya ng importansya ang Word of God kung mahal niya ang salita ng Diyos. Amen? So, loving. Kagaya nga ng sinabi ni Haring David, sabi niya, Good News Bible Translation, Psalms 119 verse 47, sabi roon, to 48, I find pleasure in obeying your commands, sabi ni Haring David, because I love them. Diba? Nandun yung word na love. Okay? I love them. So, ibig sabihin, mahal ni David ang salita ng Diyos. Amen? Ang kautusan ng Diyos. Ang Panginoon.
At ang sabi niya, I respect and love your commands. Nirespeto ko at minamahal ko ang iyong kautusan. And I will meditate on your instruction. Pagbubulay-bulayan ko ang inyong mga payo, no? O instruction. Amen? So, yun ang sabi niya rin David. So, Psalms 119 verse 42, sabi niya, then I can answer to those who insult me because I trust in your word and I find pleasure in obeying your commands because I love them. Amen? So, yun po yung number 1. So, malalaman natin ang isang Christian nagsasabing binibigyan niya ng importansya ang salita ng Diyos kung mahal niya ang salita ng Diyos. So, yun po yung nabanggit ko na nakaraan. Amen? So, kagaya ni Haring David. Number 2, na nabanggit ko po sa inyo, ay yung salitang hearing. Pakikinig. Siyempre, kung mahal mo ang salita ng Diyos, kung mahal natin salita ng Diyos, so willing tayong makinig. Amen. Kaya kung ikaw ngayon nakaupo dyan, saludo ako sa iyo. Bakit? Naglaan ka ng panahon upang makinig ng salita ng Panginoon. Amen. Luke 11:28, sabi ni Jesus, rather, how happy are those who hear the word of God and obey it. Amen. So kung nakikinig ka ng word of God ngayon, natutuwa ang Diyos sa iyo. At sabi ng Panginoon, maligaya, masaya, yaong mga nakikinig ng salita ng Diyos at ang sumusunod dito. Amen? So, yun po ang pangalawa. Hearing. Amen? So, kung love na love natin ang salita ng Diyos, siyempre, love na love din nating makinig ng salita ng Diyos. Amen? Inaabangan natin ang kanyang salita. Every Thursday sa ating midweek service. Amen? 6:30 p.m. Nakikinig ka ng maigi. At ang pakikinig ng Word of God ay hindi lang po 1 minuto. Halimbawa, ang service natin, ang buong service ay mga ganitong ilang minuto o 1 oras, ibig sabihin, nakaupo ka. Tinatapos mo ang kabuuan ng service. Hindi lang tayo nakikinig ng 1 minuto, 2 minuto, 10 minuto, 30 minutes. So, tinatapos natin yung kabuuan ng service. Amen? Yan yung pakikinig. Hindi yung makikinig ka lang ng 1 minuto. Amen? Yun yung mga nagmamahal ng salita ng Diyos. Nakikinig. Yun yung pagkasunod-sunod eh. Yun yung nireveal sa akin ni Lord eh. Pagkasunod-sunod. Okay? So, kung love mo ang Word of God, love mo rin makinig. Amen? Excited kang makinig. Hindi lang 1 minuto, 10 minuto, 30 minutes, kundi tinatapos mo ang kabuuan ng service. Amen? Sabi ko nga sa inyo, ako pagka nagsasalita o nagtuturo ng Word of God, kahit sa Sunday service, tinuturo, pag nagpipreach ako, dala-dala ko yung cellphone ko sa pulpito. Okay? Pag nag-start na po ako ng mag-preach, so pipindutin ko na po yung recording. Okay? Naka-record po yung preaching ko pag Sunday service. Okay? So, and then, pagkatapos po ng service, pag nasa bahay na pa ako, halimbawa, ako'y namamahinga, okay, ng halimbawa, bago matulog, okay, o di kaya nagkakape sa umaga, o nag-aalmusal. So, alam niyo bang ginagawa ko noon? Pinapakinggan ko yung preaching ko. Okay? At sa aking pakikinig, hindi lang po 1 minuto, kundi tinatapos ko po yung aking preaching pakinggan. Amen? So, yan po ang katotohanan. So, pag ako po ay nagpipreach, so akin pong nire-record yung aking preaching. Okay? At pagkatapos po,
Pag nasa bahay na po ako, pinapakinggan ko po yung preaching ko. Amen? At tinatapos ko po ito. So, hanggang sa matapos po ang aking pakikinig na aking preaching. Okay? Kaya po mga magulat mga kapatid, mahalaga po, nakikinig po tayo. Okay? Nang maigi sa salita ng Panginoon. So, hindi lamang 1 minuto, ha? So, hindi lamang 10 minuto, kundi tinatapos natin pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganun din naman pag Sunday service, dapat attentive tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. So, yun po. So, ang salita ng Diyos, pag love mo rin makinig. Amen. So, pangatlo, na nabanggit na nakaraan, so pagkatapos mong makinig, so hindi lamang yung nakinig ka lang, kundi dapat lahat ng napakinggan mo, pupunta tayo sa pangatlong salita na receiving. So ano ibig sabihin nun? So ibig sabihin, ang salita ng Diyos na yung pinapakinggan, tinatanggap mo. Amen? Hindi mo siya nire-reject. Hindi yung tatanggapin mo lang, yung masasarap pakinggan ng tainga mo, halimbawa, puro blessing yung topic. Pero pagdating sa correction, pagdating sa pagtutuwid, ay hindi sa akin yan. Okay? So, nire-reject natin. So, hindi po ganun. Ang salita ng Diyos, dapat ito ay ating tinatanggap. Diba? Sabi nga ng James 1:21, sabi ron, therefore, lay aside all filthiness and overflow of wickedness and receive. Take note the word receive. Receive with meekness the implanted word. So take note, nandoon po yung salitang implanted word, which is able to save your souls. Amen? So kailangan tanggapin natin ang salita ng Diyos nang may pagpapakumbaba. Amen? Tanggapin natin ito ng maamo, na may kaamuan. Ha? The implanted word. Amen. Which is able to save your souls. So pag tinatanggap natin ang salita ng Diyos, iyan ang makapagliligtas sa atin. Amen. So ang salita ng Diyos natin pinapakinggan, makapagliligtas yan sa iyo at sa akin. Pag tinanggap mo yan ng buong puso. Amen? Ang salita ng Diyos din po natin pinapakinggan, pag tinanggap natin ito yung maglilinis sa buhay natin. Sa lahat ng ating mga karumihan. Why? Because the Word of God is like a water, kagaya ng isang tubig, na naglilinis according sa John 15 verse 3. Anong sabi ni Jesus? Nalinis na kayo sa pamamagitan ng aking salita. Kaya lahat ng mga karumihan ng bawat isa sa atin, pag tinatanggap natin ang Word of God, nililinis tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Gaya ko nung dati, nung hindi ko pa tinatanggap ang Word of God, o wala pa akong natatanggap na Word of God, marumi ang buhay ko. Pero nung natanggap ko na salita ng Diyos, nabago ang buhay ko. Ganon din naman ikaw at ako. Pag pinapakinggan natin ito, mababago buhay natin, malilinis ang buhay natin. Okay? Kasi ganyan ang buhay ko dati nung wala pang salita ng Diyos sa buhay ko eh. Palamura, sugarol, manginginom din ng alak, mahilig manigarilyo. Amen? Pero nung tinanggap ko si Jesus, yung kanyang salita na akin napakinggan, year 1987, September 20, so nabago po ang buhay ko. Nilinis ni Lord ang buhay ko. Amen? Nagkaroon ng dramatic change. So yun po mga kapatid. Hallelujah. And then, sabi sa Good News Translation naman, ng James 1:21, so get rid of every filthy habit and all wicked conduct. Submit to God and accept the word that He plants in your hearts. Accept the word.
which is able to save you. So, yun po ang pangatlo. Pang-apat na ebidensya na mahal natin ang salita ng Diyos. Okay? Halimbawa, itong tumanggap kay Jesus, sabi niyang mahal niya binibigyan niya ng importansya ng Word of God. Ang pang-apat na ebidensya ay yung salitang reading. Yan. So, hindi lamang siya, hindi lamang niya mahal ang salita ng Diyos. Okay? Hindi lamang niya pinapakinggan, siyempre dahil love niyo nga yung salita ng Diyos, pinapakinggan niya ang salita ng Diyos, and then, tinatanggap niya, receiving, and then pang-apat, reading. Di ba? Reading. Binabasa niya ang salita ng Diyos. Yun yung mga bibigay ng importansya sa Word of God. Amen? Walang patid ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Reading. Amen. So, siyempre, kung sasabi mong mahalaga sa iyo ang Word of God, dapat binabasa mo yan. Binabasa natin. Kaya yung mga hindi nagbabasa ng Word of God, ibig sabihin nun, hindi nila pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Yan ang katotohanan. Kailangan bigyan natin ng importansya. Ngayon, anong katibayan na binibigyan natin ng importansya? Ang Word of God. Dapat, binabasa natin ito. At ang pagbabasa nito, hindi lamang po umaga, kundi gabi. Amen? Araw at gabi, yun nakalagay sa Bible. Sabi sa Joshua 1:8, ano sabi ron? This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Amen? Day and night, araw at gabi. Dapat ito'y ating binabasa. Amen? At anong tawag ng Diyos sa mga nagbabasa ng salita ng Diyos? Revelation 1:3, ano sabi ng, Blessed is he who reads and those who heard the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. Amen? So, blessed is he who reads. Amen? Mapalad ang mga nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Sa Good News Translation, sabi mo, happy is the one who reads this book. Amen. And happy are those who listen to the words of this prophetic message and obey what is written in this book. For the time is near when all these things will happen. Malinaw po, happy. Masaya. Tanong, masaya ka bang nagbabasa ng Word of God? Ako po, pag nagbabasa ko ng Word of God, parang ayaw ko ng tigilan. Amen? Sarap magbasa ng salita ng Diyos, mga kapatid. Parang ayaw ko ng tigilan. Ulit-ulit ko binabasa yung Bible. From Genesis to Revelation. Amen? Pag natapos ko naman po, Genesis to Revelation, balik na muli ako sa Old Testament. Ngayon, bumalik na muli ako sa Old Testament. Nasa Ezekiel na ako. Ngayon. Okay. Malapit na akong matapos sa Old Testament. Then papunta naman ako sa New Testament. Pag natapos ko naman ulit itong pagbabasa ko hanggang New Testament, balik naman ako ulit sa Old Testament. So ganyan po ang aking way of life na aking pagiging anak ng Diyos. Na-enjoy ko po magbasa ng Bible. Amen. Sarap basahin. Kaysa magbabasa ka ng dyaryo, mga pocketbook, wala kang matututunan doon. Magbasa ka ng dyaryo, puro iling ka ng iling. Bakit? Puro masasamang balita ang mababasa mo. Pero pag nagbabasa ka ng Bible, wala kang magagawa kundi tumango ng tumango. Ibig sabihin, approve. Bakit? Exciting. Exciting ang salita ng Diyos. Nagpapalakas ng ating pananampalataya. Amen. Kaya nga sabi ng Romans 10 verse 17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Hindi pag binabasa rin po natin ito, nalalaman natin ang katotohanan, ang salita ng Diyos. Hindi pag nalaman natin, lalaya tayo. Amen. Kaya nga sabi rin, know the truth, and the truth shall set you free. John 8:31. Amen. Dati,
Binulag ako ng kadiliman for how many years? Kasi hindi ko alam yung katotohanan eh. Pero nung nalaman ko yung katotohanan, napalaya ako sa kasinungalingan ng diablo. Amen? Halos araw-araw ako nagsisimba pero wala naman akong natututunan. Walang pagbabago ang buhay ko. Amen? Pero pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, di lamang parang iniskan mo lang, kundi inuunawa mo bawat word. Ayun, malalaman mo yung truth. Malalaman mo yung tama at mali. Okay? Kaya ang pagbabasa ng Bible, dapat ito ay binibigyan ng emphasis, word by word. Amen? Kaya sabi na, happy is the one who reads this book. Masaya yung mga nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. And then, panglima, so, na ebidensya na binibigyan natin ng importansya ng Word of God is hindi mo lamang ito binabasa, kundi pupunta tayo sa panglimang salita na meditating. Amen. Bulay-bulayin. Yun, nabanggit na ng kanina, Joshua 1:8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it. Amen. And day and night that you may observe according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Amen. So ang buhay natin magiging prosperous pag binubulay-bulay natin ang kanyang salita. So hindi mo lamang ito babasahin, kundi dapat ito ay bulay-bulayin mo. Bulay-bulay natin. Meditate. Amen? Bulay-bulayin. Kagaya ng kalabaw. Bago niya ilunukin yung damo ay ngata-ngatain niya muna ito. Kakatas-katasin. Amen? Hanggang sa makatas na niya yung damo at sa kanya lulunukin. Kaya napaka-importante bulay-bulayin, meditate. Amen? Ulitin mo ang bawat word by word ng salita ng Diyos. Amen? So this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Bulay-bulay natin ito araw at gabi. So ano yung resulta pag ito'y ating binubulay-bulay? Sabi ng Diyos, you will make your way prosperous, and then you will have good success. Wow. So magiging prosperous ang buhay natin, successful, pag tayo po ay nagbubulay-bulay ng kanyang salita. Pang-anim. Yan, punta na tayo sa pang-anim. So, hindi lamang po nating bubulay-bulayin ang salita ng Diyos, kundi pang-anim na salita na nagbibigay ng importansya sa salita ng Diyos, isang anak ng Diyos, ay yung salitang understanding. Amen? Pag sinabing understanding, ibig sabihin yan ay intindihin natin, unawain. Okay? So, understanding, sabi sa Psalms 119, verse 27, ano sabi ni Haring David? Okay, so ito po yung ating foundation verse kanina na binasa. Ang sabi ron, help me to understand your laws. Amen? Tulungan mo ako, Panginoon, na maunawaan ko ang iyong mga batas. And I will meditate on your wonderful teaching. At pagbubulay-bulayan ko ang iyong mga kamanghamanghang mga katuruan. Amen. So yun po yung pang-anim. Kung talagang binibigyan natin ng importansya ang Word of God, kailangan ito'y unawain natin. Amen? Kaya nga, habang binubulay-bulay mo ang salita ng Diyos, ang kasunod noon, mauunawaan mo pag talaga uunawain mo. Amen? Hallelujah.
So, ito na po yung pag sinabing unawain natin, ibig sabihin, nandoon yung ika nga paggawa natin doon sa naintindihan natin. Kaya nga ang salita ng Diyos, dalawa yan eh. Okay? Una, yung salitang logos sa Greek word. Okay? Logos, that means written word. Okay? Yung written word, yun yung binasa mo. Nakita ng mata mo. Okay? So, and then, pangalawa na salita ay yung tinatawag na rhema word. Okay? So, hindi lamang nakita mo yung word. Okay, limbawa, itong ating foundation verse, 119 verse 27, Book of Psalms. Help me to understand your laws. Written yan eh. Nakikita ng mata mo, nababasa mo. And I will meditate on your wonderful teaching. Pagbubulay-bulayan ko ang iyong kamangamanghang mga katuruan. Okay? So, ano yung rhema dyan? Yung rhema, pag sinabing rhema, ito yung ginagawa mo. Amen? Rhema word ang tawag doon. Yan. So, doon papasok yung rhema word pag naintindihan mo yung binabasa mo. Okay? Pero pag hindi mo maunawaan, hindi mo may sasagawa yun. Hindi magre-rhema. Yan ibig sabihin ng rhema word na naintindihan mo and then in-apply mo sa buhay mo. That's rhema word. Rhema word na po yung pag-apply. Amen? Hindi sapat logos. Hindi sapat yung logos lang na basa mo. Okay? So, kailangan punta ka sa rhema. Rhema word. Ano yung naging buhay sa'yo? Okay? Naintindihan mo at in-apply mo sa buhay mo. Okay? So, yun pong ibig sabihin nun. Halimbawa, nag-share ka ng gospel. Okay? So, bandang dulo, naintindihan ng nakikinig yung sinishare mo. So, pag sinabi mong tanggapin natin si Jesus, dahil naintindihan niya, tatanggapin niya si Jesus. Kasi nag-rhema yung salita ng Diyos na kanyang narinig. Parang ako. Nakikinig lang po ako ng radio. 1987, September 20. Nakikinig po ako ng radio noon. Laging tagumpay. Okay, ng magnet yung daliri ko roon, napakapipihit ko. Na magnet ako. Napakinggan ko po yung laging tagumpay. Si Bishop Jonathan Sebastian pa nung araw yun. Okay, kaya papasalamat ako kay Lord. Nakakilala ko sa Panginoon. Even though wala na si Bishop Jonathan, at least ako po ay nahagip ng kanyang programa. Laging tagumpay, DWWO. 1987 yun. Okay, nakikinig ako ng kanyang programa and then nahagip ako. Naintindihan ko yun ng rhema word eh. Okay, yung kanyang tinuturo, salita ng Diyos. And then, tinanggap ko si Jesus as my Lord and personal Savior. September 20 yun. Okay? So, yun po ang ibig sabihin ng rhema word. Yan. Number 7. So, hindi lamang po, iniintindi natin, kundi siyempre, pag naintindihan natin, kasi ito yung pagkasunod-sunod na nireveal sa akin ng Lord ng madaling araw. Sinulat ko po ito eh. Okay? Tapos nung sinusulat ko po ito, wala pa yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, wala pa yung Bible. Tapos nung ni-research ko sa Bible, nasa Bible pala itong mga pinasulat sa akin ni Lord, yung pagkasunod-sunod ng mga sabi ng Lord, yung mga nagbibigay ng importansya, ito yung ebidensya. Ito na yung ebidensya. Okay, so pampitong ebidensya ng mga nagbibigay ng importansya sa salita ng Diyos, yung salitang believing. Okay? So hindi mo lang ka nga inuunawa, kundi naintindihan mo, naniniwala ka. Parang ako pa rin. Example ko sa sarili ko. So nakikinig ako, sa totoo lang, itong message na ito na nireveal sa akin ng Lord, ito yung na-apply ko sa buhay ko na ito eh. Okay? So, ito yung nagsimula ng mahalin ko ang salita ng Diyos. Okay? Talagang gustong-gusto kong pakinggan yun. Salita ng Diyos. Okay? 1987, wala na ako ibang pinapakinggan noon. Dati, yung gusto-gustong kong pakinggan noon si Kuya Cesar. Mabagal magsalita. Yan yung pinapakinggan ko eh. Pero nung
nung nahagip ako ng programa nung Laging Tagumpay, 1987, wala na ako ibang pinapakinggan. Talagang love na love ko na pakinggan ang salita ng Diyos. Okay? Dahil love na kung pakinggan ang salita ng Diyos, wala nang patid yun, pakikinig ko. Araw-araw na po yun, tuwing alas 5 ng hapon. Okay? Talagang pinapakinggan ko Word of God. At siyempre, hindi lang ako nakikinig, kundi tinatanggap ko lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos. Tapos, binabasa ko ang salita ng Diyos. Gustong-gusto kong laging magbasa. At pag ako'y nagbasa, parang ayaw ko ng tangtangan. At hindi lang yun, yung binabasa ko, binubulay-bulay ko. Kaya ito yung mga message na to, lahat na ito nireveal sa akin ni Lord. Na-apply ko na sa buhay ko ito. Okay? And then, understanding, inuunawa ko. Okay? And then, siyempre, pang-pito, believing, pinaniniwalaan ko kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. So, ganun ang mga nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Naniniwala. Pinapaniwalaan ang kanyang binabasa, ang salita ng Diyos. Hindi tayo kagaya ni Thomas. The Thomas the doubted. Okay? Nung magpakita si Jesus sa mga alagad, wala doon si Tomas. Kwininto ng mga alagad kay Tomas na nagpakita ang Panginoon sa kanila. Sabi naman ni Tomas, hindi ako naniniwala na nabuhay si Jesus. Hanggat hindi ko naisusot ang aking mga daliri sa kanyang palad, at hanggat hindi ko nilalagay na isusot ang aking mga kamay sa kanyang tagiliran. Thomas the doubted. Pero nung dumating yung pagkakataon, yung panahon na biglang nagpakita si Jesus, nakapinig yung mga pintuan. Sabi ng Bible, biglang tumayo si Jesus sa gitna nila. Kasama na nila si Tomas. So anong sabi ng Panginoon kay Tomas? Tomas, naniniwala ka na ba? Dahil nakita mo na ako. Halika rito. Ipasok mo yung daliri mo sa aking palad. Anong sabi ng Diyos kay Tomas? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi ako nakikita. Amen. So yun po mga kapatid. Napakahalaga po, paniwalaan natin yung ating binabasa, yung salita ng Diyos. Yung mga pinapangaral na salita ng Diyos, paniwalaan natin. Amen. Dahil sabi ko kanina, yun ang makapagliligtas sa atin. Di ba? Sabi nga ng Book of John, Book of Acts 16:31. So ano sabi roon? Believe on the Lord Jesus Christ, you shall be saved. Baka sabihin nyo, hindi naman word of God yun, pastor Jesus Christ Walang sinabing word of God doon. Pero patutunayan ko sa iyo na si Jesus Christ ay siya yung salita. Di ba? Pupunta ulit tayo doon sa John 1:1 and John chapter 1 verse 14. Ano sabi ng John 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pagdating sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Sino yung dwelt among us? Hindi ba yung si Jesus? Nanirahan sa piling natin si Jesus. Niligtas niya tayo. Naparito sa sanlibutan. Nagkatawang tao. Sa pasimula pa, nandun ang salita. At ang salita ay ang Diyos. Nagkatawang-tawang salita at nakapiling natin. Nanirahan sa piling natin. Di ba? Kaya John 16:31, ano sabi ron? Believe on the Lord Jesus Christ, you shall be saved. Paniwalaan mo ang salita ng Diyos. Si Jesus. Maliligtas ka. Kaya nga ang salita ng Diyos, yun makapagliligtas sa atin. Sabi ko kanina. Amen? Sa James 1:21, receive the implanted word. Amen? Tanggapin natin ang mga naitanim na salita ng Diyos. Dahil yun ang makapagliligtas sa ating mga kaluluwa. Amen? So yun po, napaka-importante po, ang salita ng Diyos,
Hindi lamang ito binabasa lang, minimeditate at inuunawa, kundi ito ay pinaniniwalaan. Believing. Yun po yung pampito. Okay? Believing. Kailangan maniwala tayo. Believe on the Lord Jesus Christ, you shall be saved. Din sabi rin ng Bible, ang naniniwala sa Panginoon ay hindi mabibigo. Kaya kung naniniwala ka sa Panginoon, hindi mo mararanasan ang kabiguan. Yan ang katotohanan. Amen? Magiging maayos, matagumpay, mapayapa ang buhay natin pag tayo po ay naniniwala sa kanyang mga salita. Ang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Amen? At kaya niyang paunlarin, pasaganain ang buhay mo, ang buhay ko, ang buhay nating lahat kung tayo naniniwala sa kanyang mga salita. Amen. So believing, kailangan paniwalaan natin ang kanyang salita. Yan yung mga nagbibigay ng importansya sa salita ng Diyos. Yan ang mga ebidensya. Naniniwala sa salita ng Diyos. Naniniwala sa mga pinapangaral ng mga lingkod ng Diyos, na salita ng Diyos. Naniniwala sa kanyang binabasa na Biblia. Amen? Hindi siya nagdududa. Okay? Yan ang katotohanan, mga kapatid. Hindi niya pinagdududahan ang salita ng Diyos. Naniniwala siya. Amen? Hallelujah. Kaya mga magulang mga kapatid, napakahalaga po itong ating pinag-aaralan. Ito yung mga ebidensya ng mga tao na nagbibigay ng importansya sa salita ng Diyos. Naniniwala. And then, pang-8, lapit na akong magtapos. Take note the word keeping. Magkakatunog itong mga nireveal sa akin ni Lord, yung mga salita Keeping. Okay. So, ano ibig sabihin ng keeping? Dapat, ang salita ng Diyos, hindi lang natin ito pinaniwalaan. Dapat ito'y iniingatan natin sa ating puso. Amen? Hindi natin ito binabaliwala. Take note, Revelation 1:3. Ano sabi ron? Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it. So, take note the word keep. Kaya lahat itong mga salitang ito na nireveal sa akin ng Lord, nasa Bible Keep those things which are written in it. So, ingatan mo yung mga bagay na yun, na nakasulat. Amen? Dito, sabi niya, for the time is near. Malapit ng panahon, mga kapatid. Amen. Kaya ingatan natin ang word of God. Huwag tayong magbabackslide. Tayong lalayo. Huwag nating baliwalaan ito. Nakakalungkot sa panahong ito. Maraming mga tao abalang-abala sa mga bagay sa mundong ito. Walang panahon makinig ng salita ng Diyos. Walang panahon magbasa ng Bible. Magbasa man, isang ano na lang. Isang verse na lang. Isang word na lang. Okay. Yung iba sa Facebook na lang. Kailangan magkaroon tayo ng systematic na pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. So, ingatan natin ito. Lahat ng ating nababasa na salita ng Diyos, ingatan natin sa ating puso. Huwag natin itong baliwalain. Amen. Huwag natin itatapon ng salita ng Diyos. Bigyan natin ito ng importansya. At ang katunayan na binibigyan natin itong importansya, iniingatan natin ang salita ng Diyos. The Word of God. Amen? Malapit nang dumating ang Panginoon. Madalas kong binabanggit, there are 12 scanning in the Bible. Ngayon, nasa 10 scanning na po tayo, mga kapatid. 2 na lang po hindi nangyayari. Ano yung 2 na yun? The rapture of the church and the new heaven and new earth. Amen? So, yung mga pagtaas ngayon ng mga bilihin, may kinalaman yan sa mga huling araw. Amen? Gugulat ka.
ang tataas na ng mga bilihin. Dati yung binibili kong biskwit na matabang na from Singapore, ang binibili ko lang dati yung 50. Okay, yung isang balot na maliit na ganun. Okay. Tapos, nung bumili ako ulit, naging 75 na. Okay. 75 na yung maliit na balot na ganun. Dati 50. Tapos bumili naman ulit ako ng isang linggo yata yun. So, hindi na 75, dumagdag na naman, naging 84 na. So, pataas ng pataas. Ganyan na po ang ano natin ngayon. Mundo. Halos lahat tumaas na. Okay. Sabi nga sa Revelation, may nabasa ko doon, na sabi niya, darating ang panahon, yung maghapon mong sweldo, isang tinapay na lang mabibili mong maliit na tinapay. Imagine mo. Kaya tayo nasa huling araw na, yung pagtas ngayon ng mga bilihin, naku, may kinalaman yan sa mga huling araw. Dati nga, yung imgas, bili ko dati ng imgas, mga ano lang yun, 500 plus, 400 plus nga lang Nung nakaraan, naubusan ako ng imgas Nagluluto ako, yung niluluto kong saging medyo nangitim lang, naubos yung laman di tumawag ako doon sa binibilhan ko ng imgas. So, may imgas po ba kayo? Magkano na po? Wow! 900 na! Imagine mo yan. Talaga naman. So, talagang lahat ng tumaas. 900 ang imgas na nabili ko. Okay, nung nakaraang linggo. So, ganyan na po ang mga bilihin ngayon. Mga kapatid. Nasa huling araw na po tayo. Kaya napaka-importante, ingatan natin yung salita ng Diyos. Sa puso natin. Yun ang ebidensya ng mga tao nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Iniingatan ang salita ng Diyos. Hindi binabali, wala. Iban, daming iniingatan iniingatan yung libro, mga libro ng binili ng mamahalin. Iniingatan yung mga damit, mga alahas, sasakyan. Pero pagdating sa salita ng Diyos, hindi maingatan. Mas higit na dapat ingatan natin ang salita ng Diyos. Kaysa mga bagay dito sa mundo, pantemporary lang yan. Nabanggit nga sa inyo nakaraan, heaven and earth will pass away, but the word of God never pass away. Yan, saan makikita yon? Matthew 24 verse 35. So, hindi po Matthew 20 verse 34. Nagkamali ako nung nakaraan So, nabanggit ko Matthew 20:34 Mali po yun. So, ang tama po, Matthew 24 verse 35. Sabi ng Panginoon doon, heaven and earth will pass away, but the word of God never pass away. Amen? Lahat ng bagay sa lupang ito lilipas. Yung cellphone mo, masisira yan, masilipas yan. Yung damit mo, kukupas yan. Yung mukha mo, kukulubot yan. Darating ang panahon. Kahit anong ilagay mo dyan. Pag tumanda ka at maging lula ka, kukulubot lahat yan. Kukupas lahat ng kagandahan. Kahit anong ganda, kumukupas. Amen? Kahit anong gwapo, kumukupas din. Kumukulubot ang mga balat. Amen? Lahat ng bagay sa lupang ito maglalaho, mawawala, kukupas. Pero take note, the word of God never pass away. Hindi lilipas. Amen? Kaya nga lahat ng kasikatan, wala, kumukupas. Lumilipas. Marami na pong mga sikat na wala na. Okay? So, isa na lang hindi kumukupas. Isa lang ang hindi kukupas, ang salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? So, ingatan natin ito. Huwag natin itong baliwalain. Tingnan natin si Haring David.
kung paano niya iniingatan ng salita ng Diyos. Sabi niya, Good News Translation, Psalms 119 verse 11, sabi nun, I kept your law in my heart. Take note, nandyan po yung salita ng Diyos. I keep. Keep. Sabi na rin David, I keep your law in my heart. Iingatan ko, Panginoon, ang iyong mga batas sa aking puso, so that I will not sin against you. Upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Kapag iniingatan natin ang salita sa puso natin, talagang hindi ka magkakasala. Amen? Kaya maraming nagkakasala kasi hindi iniingatan ng salita ng Diyos. Maraming natutukso. Okay? So, kaya nangyayari, maraming nasisira ang buhay. Bakit? Hindi iniingatan ng salita ng Diyos. Amen. Kaya napaka-importante, ingatan natin para ang kasalanan ay malayo sa atin. Kaya sabi ni Haring David, I keep your law in my heart so that I will not sin against you. Kapag ang salita ng Diyos iniingatan natin sa puso natin, hindi tayo magkakasala sa Panginoon. I-preserve na Lord ang buhay natin. Amen. Hanggang sa kanyang muling pagbabalik, madat na niya tayong namumuhay ng may katwiran. Psalms 119:34. Anong sabi ulit ni Haring David? Explain your law to me, and I will obey it. I will keep it with all my heart. Nandun ulit sa Bible. Keep. I will keep it with all my heart. Iingatan ko ito, sabi ni Haring David, sa aking ng buong puso. Amen. Hallelujah. So, yun po ang pang-8. Yan. Ngayon, so siyempre, hindi mo lang iniingatan. Kaya nga ito'y pagkasunod-sunod talaga na nireveal sa akin ni Lord. Okay, pang-9. Yung mga nagpapahalaga ng salita ng Diyos, alam nyo, hindi lang basta iniingatan, kundi take note the word obeying. Yan. Yung salita ng Diyos, hindi mo lang ito iniingatan, kundi sinusunod mo. Yan din ang katibayan na iniingatan mo ang Word of God. Sinusunod mo. Sinusunod natin ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi ko, Lord, talagang napakaganda itong kapahayagan mong ito Talagang sunod-sunod ito Okay? Obeying. Sino ulit ang ating biblical character dito o biblical example? Si Haring David pa rin. Psalms 119 verse 9 and verse 16 sabi ron, how can young people keep their lives pure? Take note, mga young people na nakikinig ngayon. Paano manatiling pure ang inyong buhay? Mga young people. Kasi yun ang problema natin ngayon sa mga young people Meron nga akong nabasa minsan nag-viral sa Facebook sa aywan ko ano yung biglang lumitaw, sabi ron 11 years old lang may boyfriend na. Matindi. Biglang lumilitaw sa Facebook, nagba-viral. So 11 years old may boyfriend na. So how can young people keep their lives pure? Sabi ni Haring David, by obeying your commands. Sabi ni Haring David, I take pleasure in your laws, your commands I will not forget. Malinaw, sabi diyan. Gusto mong maingatan ng buhay mong pure? Malinis? Mga young people na nakikinig ngayon? Hindi lang young people pati mga adults. Mga may asawa dyan. Paano maingatan natin pure ang buhay natin? By obeying God's command. Ang sabi ni Haring David, by obeying your commands. Amen. Para maiwasan yung mga kabataan na nag-aasawa ng hindi pa oras, dapat ingatan natin ang salita ng Diyos. Sundin natin ito. Amen. Hallelujah. Maging yung mga may asawa, kailangan sumunod tayo sa salita ng Diyos para maingatan ang bawat isang na hindi marumihan ang inyong
ika nga, pamilya. Minsan maraming, yun ang problema natin ngayon sa mundo natin ngayon eh. Maraming hiwalayan, maraming naghihiwalay na mag-asawa, broken family, maraming mga young people nag-aasawa ng hindi oras, nagsasamang hindi kasal. Yun ang problema natin ngayon. Tapos minsan may mga naturingan pang Kristiyano pero nangangaliwa naman. May kinakasama. Di ba? Yun ang problemang mundo natin ngayon. Bakit nangyayari yun? Hindi iniingatan ang salita ng Diyos. Hindi sinusunod ang salita ng Diyos. Ang susi para manatiling pure ang buhay natin, sabi ni Haring David, by obeying your commands. Pamagitan ng pagsunod natin sa salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi, I take pleasure in your laws, your commands, I will not forget. Yung mga utos mo ay hindi ko kakalimutan. Kaya pagka kinalimutan mo na yung salita ng Diyos, yung kanyang mga utos, wala na, magkakasala ka na. Kaya iba, mga backslider, maraming backslider eh. Kasi kinakalimutan na lang salita ng Diyos, nineglect na nila. Nagiging immune na sila. Yan. Kaya napaka-importante po ang pagsunod sa salita ng Panginoon. So ano pang sabi ni Haring David? Psalms 119 verse 35, keep me obedient to your commands o commandments, because in them I find happiness. Wow. Keep me obedient to your commandments. Panatilin mo kung laging sumusunod sa iyong kautusan sapagkat doon, okay, in them I find happiness. So nakakatagpo, sabi ng Haring David, ako ng kaligayahan sa salita ng Diyos. So talagang magiging maligayang buhay natin pag tayo po ay sumusunod sa salita ng Diyos. Kasi hindi ka nga kukonsensyahin ng mga ginagawa mong kamalian. Okay? Kasi pag tayo ay nakisumusunod sa salita ng Diyos, ilalayo tayo sa mga masasama. Amen? Okay, Psalms 119:37, sabi ulit ni Haring David, keep me from paying attention to what is worthless. Be good to me as you have promised. Amen? Psalms 119:44, sabi ulit ng Haring David, I will always obey your law forever and ever. So take note, ang pagsunod sa salita ng Diyos, hindi lang paminsan-minsan. Pero ano sabi ng Haring David? Forever and ever. Amen? Walang hanggan ang pagsunod sa salita ng Diyos as long as we live. Psalms 119 verse 32, ano ulit sabi ni Haring David? I will eagerly obey your commands. Wow! Ang sarap tularan ni Haring David. Because you will give me more understanding. Amen? So pag sinusunod natin ang salita ng Diyos, talagang magiging matalino. Marami tayong mauintindihan, maunawaan. Amen? So yun po, mga kapatid. Okay? Obeying. Okay? Napaka-importante po. Pangatlo, yung salitang acting. Yan. So, obeying, acting. Kasi iba sabi, sige, susunod ako. Pero hanggang salita lang eh. I will obey. Iba po yung acting. Yung acting po, ito po yung talagang action na ito. Action ka na. Halimbawa, nakasulat lang, sabi sa Isaiah 1:19. Binasa mo. Sabi ron, so tingnan yung Bible nyo sa Isaiah 1:19. Ano sabi ron? Ang pagsunod sa Panginoon, sabi niya, kakainin mo ang mabuting bunga ng lupain. So pag sinusunod natin ang Panginoon, kakainin natin ang mabuting bunga ng lupain. Amen? You will eat the good of the land. Yan. Pag sinusunod natin si Lord, Okay? So, yun, sa rating. Pero,
nabasa mo lang ngayon, obey, hindi sapat. Mahalaga po yung pagkilos. So, pag sinabing acting, paggalaw na po ito. Okay? So, kumikilos ka na at sinusunod mo si Lord. Pag sinabi ni Lord, hayo, lumalabas ka, humahayo ka. Yan, kumikilos ka. Okay? So, yun po ang ibig sabihin ng acting. Okay? So, yun po yung palaala ni Lord sa atin. So, binibigyan natin ng importansya ng Word of God. Kailangan umaksyon tayo. Okay? Kaya nga sabi ng Book of Mark 16:15, sabi ron, go. That's acting, action. Action word, go. Preach the gospel to every creature. Amen? That's acting. Pagkilos, paggawa. Amen? So, mahalaga po yun. Go and make disciple. Di ba? Psalms, Book of Matthew naman po yun, 28. Verse 18 to 20. Anong sabi naman ng Panginoon doon? Na ibigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Sabi ng Lord, go and make disciples to all nation, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things. Okay? Turuan mo silang sumunod sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Amen? At anong promise ng Lord? Ako'y kasama ninyo hanggang sa dulo ng daigdig. So, yun po, pagka umaksyon na po tayo, sasamahan tayo ng Diyos. Amen? So, yun po, ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Okay? Mahalaga po yung acting. Pang-10 yun. Yan, 2 na lang, tapos na ako. Number 11. Take note the word trusting. Yan. So, trusting, napaka-importante po, mga kapatid. Amen? So, trusting, dapat nandun po yung pagtitiwala natin sa salita ng Diyos. Amen? Habang sinusunod natin ang Panginoon, ginagawa natin yung kanyang pinapagawa sa atin, tuloy-tuloy yung pagtitiwala natin sa kanyang mga salita. Hindi tayo nag-aalinlangan. Ano sabi ulit ni Haring David? Psalms 119:42, then I can answer those who insult me because I trust in your word. Wow. I trust in your word. Yun si Haring David. Amen. Yung laging ating ika nga Bible example. Amen. Trusting. Kailangan pagtiwalaan natin ang salita ng Diyos. Pag sinabing trusting, dapat nakasandig tayo sa salita ng Diyos. Amen. Yan ang naniniwala. Hindi nag-aalinlangan. At tandaan po natin, pag nagtitiwala tayo sa salita ng Diyos, talagang magiging victorious ang buhay natin. Ang buhay mo. Ang buhay nating lahat. Amen? Hallelujah. So, lahat pong ito na mga binigay sa akin ni Lord na mga revelation na ito, bawat isa niyan, topic po yan. Kaya lang, ito'y pasada lang. Okay? Pasada lang po lahat ito. So, trusting, and then, pang-12, okay? Take note the word enjoying. Yan. So, ang gaganda ng mga revelation na ito ni Lord eh. So, talagang kung binibigyan natin ng importansya ng Word of God, nag-i-enjoy tayo. Kagaya ko, ako'y nag-i-enjoy na basahin ang Biblia. Okay? So, enjoying. Enjoy tayong makinig, enjoy tayo na binabasa ang Bible, enjoy tayong mag-meditate, enjoy tayong mag-aral. Okay? Yun yung salita ng Diyos. Enjoying. Psalms 1, chapter 1, verse 1 to 3. Sabi ron, true happiness are those who reject the advice of evil people, who do not follow the example of sinners or join those who have no use for God. Instead, they find joy in obeying the law of the Lord. Take note the word joy. Sharing the Bible, ang salita. Enjoying. Kaya nga sabi ko sa inyo, nung nireveal ito ni Lord, wala pa itong mga Bible, wala pang word ito. Okay? Pero nung niresearch ko sa Bible, nasa Bible yung lahat. Yung mga nireveal sa akin ni Lord na ito.
obeying in the law. Joy in obeying the law of the Lord. Ha? Joy. Amen? Nandun yung kaligayahan natin, yung saya natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pagsunod sa salita ng Diyos. Nag-i-enjoy tayo. Hindi pabigat. Hindi yung, ano ba naman yan, magbabasa na naman ako ng salita ng Diyos. Makikinig na naman ako ng salita ng Diyos. Hindi pabigat. Ang salita ng Diyos, nag-i-enjoy tayo. Ang tanong, nag-i-enjoy ka bang makinig ngayon? Sabihin mo, haba naman ng turo mo, pastor. Ako nag-i-enjoy ako ito sa pagtuturo. Ang sarap ng salita ng Diyos eh. Pati nga ako eh. Lalong kung lumalakas, habang ako nagtuturo ng salita ng Diyos. Enjoy na enjoy ko eh. Word of God eh. Makinig eh. Sarili ko, nakikinig ako habang ako nagtuturo. Pinapakinggan ko rin eh. Nai-enjoy ko. Ha? Tapos ikaw nakikinig, nagreklamo ka, pastor, haba naman ang turo mo. so, ang gaganda naman, di ka namamasahe, nandiyan ka lang sa loob ng bahay. Okay. Hallelujah. Nakaka-enjoy talaga, mga kapatid. Ha? O ito ba, mga supporting verse, sabi sa Psalms 119:14, sabi ni Haring David ulit. Matindi talaga si Haring David eh. Napakasarap tularan, sabi niya, I delight in following your commands more than in having great wealth. Hallelujah. So, saan ka ba nag-i-enjoy pag marami kang pera? Wala, lilipas lang lahat yun. Marami kang ari-arian, marami kang kasamkapan, marami kang car, matitindi ang mga academics mo. Diyan ka ba nag-i-enjoy? Sa mga diploma mo, sa mga natapos mo. Ha? Lahat yun ay mga ano lang yan, pansamantala. Ha? Si Haring David, di ba? I delight in following your commands more than in having great wealth. Oh. Mayaman niya si Haring David eh. Pero siya nag-i-enjoy sa pagsunod sa Panginoon. Okay, Psalms 119:16. I take pleasure in your laws. Your commands I will not forget. Oh. Yan ang matindi ron. Hindi niya nakakalimutan ang salita ng Diyos. Okay? So, yun po, mga kapatid. So, talagang promise. Dalawa na lang. Talagang mahaba itong nireveal sa akin ng 14 eh. Okay, number 12 na tayo. Number 12 is, hoping. Okay. Enjoying, hoping. Number 13 na pala tayo. Hoping, isa na lang. Tapos na ako hanggang number 14 ito na-reveal sa akin ni Lord eh. Okay, hoping. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, dapat umaasa tayo. Hindi lang tayo nag-i-enjoy, kundi habang tayo ay nag-i-enjoy, tuloy-tuloy tayong umaasa. Ha? Nasa Bible ball yan. Sabi ko sa inyo, nung nireveal ito sa akin ni Lord, wala pang mga Bible yan eh. Nireveal pa lang eh. Nung aking nare-resist sa Bible, nasa Bible pala lahat ng nireveal sa akin ni Lord. Okay? Psalms 119:43, ano sabi ni Haring David ulit? Enable me to speak the truth at all times because my hope is in your judgment. Wow! My hope. Saan ba yung pag-asa mo? Saan ba yung pag-asa natin? Sa mundong itong walang katiyakan, dilipas. Sa salita tayo ng Diyos, umasa. Ha? Yan. Umasa. Amen? Yan po, mga kapatid, ang pang-13, ang promise, close na tayo. Okay? Panghuli, pang-14, studying. Yan. So, kailangan pag-aralan natin ang Word of God. So, sino uli ang ating example dito? Tignan natin again, yung Psalms chapter 1, verse 3. So, ano sabi doon? Basahin natin verse 1 hanggang 3 na lang. Sabi niya, ang tunay na kaligayahan, true happiness, are those who reject the advice of evil people, who do not follow the example of sinners, or join those who have no use for God. Instead, they find joy in obeying the law of the Lord, and they study. Take note the word study. Okay? And they study it day and night. Okay? Nasa Bible, study. So, kung talagang binibigyan mo ng importansya ang Word of God, study. Ano ibig sabihin ng study? Pag-aralan.
araw at gabi. Amen? So pag sinabing study, ibig sabihin hindi mo lang binabasa ang salita ng Diyos. Iba po yung reading and studying. Iba yung reading kaysa sa studying. Ang reading, binasa mo lang. O, halimbawa, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Yun, tawag doon reading. Pero pag studying na, iba na yun. Ano namang studying doon? For God so loved the world. So pag pinag-aralan mo na yung John 3:16, bibigyan mo ng emphasis yung bawat word. Diba? For God so loved the world. Take note the word love. Pag pinag-aralan mo yung love, paano ba minahal ni Lord ang buong sangkatauhan? So pag pinag-aralan mo na yan, ang unang pag-aral doon sa love ni Lord, ang love ni Lord is universal. Yun yung pag-aaral. So, word by word mo, pag-aaralan mo na yung word. Halimbawa, love. Pwede mo pang banggitin yung Greek word ng love. Explain mo. Okay? So, pwede mo explain mo yung salitang love. Sa Greek word, ipapaliwanag mo. Kaya lang, malawak na yun. Okay? Pero yung love ni Lord, yung pag-ibig ng Diyos, first is universal. Okay? Yung love ni Lord, second, is unlimited. Okay? Hallelujah. Pangatlo, ang love ni Lord is unselfish. Yan. Unselfish. Hindi makasarili. Bakit? He gave His only begotten Son. Yan. Kaya unselfish. Okay? Hindi makasarili. Yung kanyang minamahal na anak, ibinigay niya. O kung mayroon kang mamahaling cellphone, kaya mo bang ibigay yung mamahalin mong cellphone? Di ba? So, yun ang ibig sabihin ng pag-aaral. Binibigyan mo ng emphasis yung bawat word. So, ang tawag doon, word by word na pag-aaral. So, inaral mo yung salitang love. So, love, God's love is universal. Bakit? For God so loved the world. Di ba? Universal word. The second, the love of God is unlimited. Hindi siya limitado. Lahat. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever. Take note the word whosoever. Whosoever is unlimited. Amen? So, hindi lamang po yan isang tao na pwedeng mahalin ng Diyos. Unlimited ang pag-ibig ng Diyos. Whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. And the third is, God's love is unselfish. Yan, hindi makasarili. Why? Because He gave His only begotten Son. Yung pinakamamahal niyang anak. Yan ang ibig sabihin ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Binibigyan mo ng emphasis ang bawat word. Iba po yung binasa mo lang. Amen? Kaya nga pagdating sa preaching, mayroong word by word, mayroong text by text, okay? Or, halimbawa, verse by verse, okay? Mayroong tinatawag na expository, pag-aaral, topical. Ngayon, tinuturo ko sa inyo, topical. Okay? So, yun po, mga kapatid. So, napaka-importante po ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, yun po yung panghuli, studying. Amen? So, yun po, mga kapatid, ang 14 na nireveal sa akin ng Panginoon ng madaling araw na mabilis ko pong sinulat para hindi ko makalimutan. I hope na nakatulong po ito sa atin. Okay? Napaka-importante po. Ang katanungan natin, paano natin bibigyan ng importansya ang Word of God? How to give the importance of the Word of God? Yan po yung ating functional question. Okay? Or interrogative statement. Tapos ano naman yung mga ebidensya na talagang binibigyan natin ng importansya ng Word of God. So, yun po yung 14 na kinashare ngayon. Number 1 sa ating mabilis na recap. First is loving. Yan. Dapat mahalin natin ang Word of God. Hallelujah. Number 2, hearing. Yan. So, Luke 11:28, loving. Psalms 119:42 and 47. Okay. And then, hearing. So, Luke 11:28. Yan, and then Revelation chapter 1 verse 3. Yan. Then number 3,
na ebidensya na love natin ang Word of God o binibigyan natin ng importansya is receiving. So, tinatanggap natin ang salita ng Diyos na ating napapakinggan. Yan. So, Book of James, chapter 1, verse 21. And number 4, reading. Yan, Revelation 1:3. So, yun po. And the number 5 is meditating. Yan, meditating. So, ating pinagbubulay-bulayan ng Word of God. Joshua 1:8. And number 6 is understanding. From Psalms 119:27. And number 7 is believing. Yan, piniwalaan natin yung ating binabasa, yung salita ng Diyos. Okay? At siyempre, ang salita ng Diyos, walang iba kundi si Jesus. Acts 16:31. And number 8 is keeping. Iniingatan natin ang salita ng Diyos. Revelation 1:3. Hallelujah. And Psalms 119 verse 11. And Psalms 119 verse 34. Number 9 is obeying. Sinusunod natin ang salita ng Diyos. Psalms 119 verse 9 and verse 16. Psalms 119 verse 35. Psalms 119 verse 37. Psalms 119 verse 44. And Psalms 119 verse 32. So, yun. And then number 10 is acting. Yan. So, kinikilos na po natin ang Word of God. Revelation 1:3. Yan. And then number 11, trusting. Pinagtitiwalaan natin ang kanyang salita. Psalms 119 verse 42. Yan. Then number 12, enjoying. Nag-enjoy tayo sa pagbabasa ng kanyang salita. Okay, pagsunod, Psalms 1 chapter 1 verse 1 to 3. Okay? And Psalms 119 verse 14 and Psalms 119 verse 16. Yan. Number 13, hoping. Yan. Umaasa tayo sa kanyang salita. Psalms 119:43. And lastly is studying. Tuloy-tuloy na po ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos kung talagang binibigyan natin siya ng importansya. Yan. So, studying, nandun po yan kanina sa binasa natin sa Psalms chapter 1 verse 1 to 3. Yan. So, thank you very much po sa inyo pong pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Tayo mo po sumandalit manalangin. Heavenly Father, thank you sa mga salitang amin napakinggan sa mga oras na ito. Tunay na napakasarap pag-aralan na yung salita. Panginoon, hallelujah, nakaka-enjoy talaga mag-aral, makinig ng iyong salita, Panginoon. Sapagkat ang iyong salita, Panginoon, ay nagbibigay ng buhay, Panginoon. Kalakasan sa aming spiritual na buhay. At ito ang aming spiritual food. At sa tuwing kami nakakapakinig ng salita, lalong lumalakas ang aming pananampalataya. Kaya hayaan niyo po, Lord, na patuloy na bigyan ng importansya ang iyong mga salita, O Diyos, sa aming mga buhay, hindi sa mga bagay sa mundong ito, sapagkat lahat ng bagay sa mundong ito ay lilipas lamang, Panginoon. Heaven and earth will pass away, but the word of God never pass away. Salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon, sa iyong mga palaala, sa iyong mga salita. Taas lamang po natin ating dalawang kamay, sundan natin maiksing panalangin na ito, sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi pa ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan, linisin niyo pa ako ng banal na dugo, binubuksan ko po aking puso, tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay, sa pangalan ni Hesus, ang aking dalangin. Amen. 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 So ako na lang pong manalangin, Lord. Thank you sa lahat po ng mga tumanggap sa iyo sa oras na ito. Bilang Lord and Savior ng kailang buhay, pagpalain niyo po silang lahat, O Diyos. Lubusan kailang makilala sa malalim at bibliyang kaparaanan. Pinapanalangin ko rin po, Lord, lahat po ng mga nag-tune in ngayong oras na ito. Panginoon, na umupo at hindi umalis sa ilang mga upuan. Nakinig sila ng tinapos ang gawain mong ito. Pagpalain mo silang lahat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Salamat, Lord, na patuloy mong iunat yung mapagpalang kamay. Katagpuin mo ang lahat ng kailang pangailangan. Ipuin niyo rin po ang mga may karamdaman sa oras na ito. Pagalingin niyo po silang lahat. In Jesus' name, I rebuke all kinds of sickness and diseases. I rebuke it right now in the name of Jesus. And I command right now, mga sakit na yan, magsilayas sa kailang mga katawan. In Jesus' name. And I declare supernatural healing, Lord, sa kailang mga katawan. In Jesus' name. Receive your healing right now.
In Jesus' name. Ngayon din, O Diyos, ang mga kailangan ng financial, mag-miracle ka po sa kailang mga financial needs, O Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Maraming salamat po. Pagpalain nyo lahat ng sumubaybay sa pag-aaral na ito. Simula-simulang sa matapos, Lord, ever they are, sa buong bansang Pilipinas, sa iba't ibang panig ng daigdig, Lord. Touch them, Lord, with your mighty hands, O God. Maraming salamat po. Purihin na yung pangalan. At amin na pong inaangkin ngayon ang kasagutan mo sa aming mga panalangin, O God. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. 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 So, purihin ng Diyos. So, maraming salamat po sa time na inyo pong nilaan sa oras na ito. Kunting paalala lang po, tuloy-tuloy po ang ating Sunday service, 9 o'clock in the morning. Doon lamang po yan sa number 500, Ilibit Town Center. Okay, tapat lang po ng Ilibit Town Center. So, number 500, Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. Nasa third floor po tayo ng Sabangan Building. Sa baba po ay City Savings Bank. And then, tuloy-tuloy po ang every Thursday, yung ating midweek service, 6:30 p.m. So, mag-enjoy po tayo makinig ng Word of God. Amen. Hallelujah. So, every Saturday naman po, yung ating morning prayer, tuloy-tuloy rin po, alas 8 po ng umaga. Amen. So, ini-invite ko po ang lahat. Okay. So, thank you very much. At taas na po natin ating kamay at tayo manalangin sa ating pagkatapos. Lord, thank you sa matagumpay naming pag-aaral ng salita. Pinupuri ka namin at tinatanggap namin ngayon ang mayamang pagpapala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Okay, so purihin ng Diyos. Ako muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dacotanan, ang nakasama niyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Bye-bye.